Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin ito hong resbakan na nangyari po ngayon mga kabida, kung saan po ay sinampahan po ng reklamo ito hong si Ombudsman Samuel Martires mga kabida ni Cebu Governor Gwen Garcia diyan po sa Commission on Elections. Okay? Now, ang kanya daw offense dito is violation nitong Omnibus Election Code, kung saan po makabida ay naglabas po ng suspension order ito kung si Ombudsman Martires laban po kay Governor Gwen Garcia despite sa umiiral na 90-day suspension ban laban po sa mga elected officials. Okay? Now, dito po sa balita ng Inquirer.net, yung kanila pong headline po dito makabida, Cebu Gov Garcia files complaint versus Ombudsman for suspending her. Ito po. Cebu Governor Gwendolyn Garcia has filed a complaint against Ombudsman Samuel Martires before the Commission on Elections, or COMELEC, alleging that he committed an election offense after he issued a 6-month preventive suspension order against her last month. Ayun. Ito po yung controversial na suspension order po ng ombudsman laban po kay Garcia. Pantapos pong hindi ho sinunod ng gobernadora po makabida ito hong suspension order po mula sa ombudsman. Okay? Martires had stated that the suspension order against Cebu Governor was to pave way for an investigation into the permit Garcia reportedly granted to a construction firm without environmental clearance. So yun pala, preventive suspension po mga kabida. Ang ibig sabihin po ng preventive suspension po ay parang lang yan, aalisin ka sa pwesto muna temporarily para hindi ho ma-influence yung mga ebidensya in order the suspended official not to get access doon po sa mga documents diyan po sa Kapitolyo mga kabida. Yun yung purpose para hindi ho ma-influence yung mga documents, mga evidence na pwede hong gamitin laban po sa gobernadora po mga kabida Yun yung purpose po ng preventive suspension, hindi ho yan penalty. Okay, mga kabida. Okay, tuloy po tayo sa balita po ng The Inquirer But the suspended governor argued that the order released by Martires violates Section 26, Paragraph X of Batas Pambansa bilang 881, also known as the Omnibus Election Code. Ayun. So yun yung sinabi ko po kanina, within 90 days po during election period, mga kabida, bawal ho mag-suspend po ng kahit sinong elective officials po ng pamahalaan. Okay? Yun yung nakalagay po sa Omnibus Election Code. Alright, patuloy po tayo. Okay? Under the provision, she pointed out the public officials are barred from suspending an elective provincial, city, municipal, or barangay officer during the election period without prior COMELEC approval. Ayun. So yun yung kanya hong argument po Pero marami hong interpretasyon po yan makabida Pwede hong sabihin na yung provision na yun, ang pinapatungkulan po dyan is yung suspension kung saan po ay penalty po yan doon po sa offense na ginawa ho ng isang public official o ng isang elective official Pwede din gawing argument po makabida ng ombudsman na hindi ho penalty yung ginawa hong preventive suspension. Okay? Isa lang po yung pagbigay ho ng ban ng isang public official na maka-access po sa mga dokumento na gagamitin po ng ombudsman para ho sa kanila pong investigasyon. Iba kasi yung andyan pa rin yung sinususpinde po makabida pwede hong laruin yung mga dokumento kasi siya yung may access So yun yung purpose po ng preventive suspension mga kabida. So pwedeng gamitin po yan ng ombudsman
bilang argumento po doon po sa isinampang election offense ni Governor Gwen Garcia, mga kabida, sa COMELEC. Okay? Now, yun. Titingnan na lang po natin kung ano po yung magiging pasya po dito ng Commission on Elections. Kasi para po sa akin, dapat sinunod muna ng gobernadora yung order po ng ombudsman, considering ang ombudsman po ay isang constitutional body. Mandato po nila mag-imbestiga, Okay? Kahit anong offense with regard, mga kabida, sa graft and corruption, Yun dapat ginawa po ni Governor Garcia po, mga kabida, Sinunod muna ito pong suspension order, At in fact, yung mismong kapatid ni Governor Gwen na si John Pablo Garcia, Congressman Garcia, nagpayo po sa kanya na sundin ito pong order po ng ombudsman, Pero nagmatigas po ang gobernadora po, mga kabida. In fact, sa isang press conference, sinabi po niya, ayaw po niyang umalis, Hanggat wala hong resolution po ang Commission on Election patungkol ho sa kanyang legal question, Kung allowed ba ang ombudsman, kung legal ba yung ginawa ho ng ombudsman po, mga kabida, na sinuspinde siya, kahit na po meron pong umiiral na 90-day suspension ban, sa ilalim po ng Omnibus Election Code. Okay? So, yun po yung inaantay po ng kampo po ni Governor Gwen. Subalit, hanggang ngayon, wala pong opinion na inilabas po, mga kabida. Ito pong COMELEC, Kaya, yun. Ang ginawa po ng kampo po ni Governor Gwen, nagsampa po sila ng complaint. Election offense, laban po dito kay Ombudsman Samuel Martires. So, malinaw po, narisbakan po ito, mga kabida, laban po sa ombudsman. Ito ang ginawa po ni Governor Gwen Garcia. Anyway, titingnan na lang po natin ito, kung ano po yung magiging resulta ko dito, mga kabida, Okay? Kasi mismo yung Department of Interior and Local Government, ayaw nilang ipatupad po ito hanggat wala hong opinion na ilabas ito pong Commission on Elections, Pero ang dami hong mga puna po laban po sa DILG, Kapag hindi ho kalyado po, mga kabida, mabilis pa po sa alas 4 yung kanila pong implementation, ng suspension order. Kagaya na lang po dun po sa inilabas na dismissal order po ng ombudsman laban po kay Governor Lagman, dyan po sa Albay. Ipinatupad po ng DILG yun. So dito, mga kabida, nagmukha pong selective yung implementation po ng suspension order. Okay? Dahil ho, kaalyado po ng Marcos administration, ito hong si Governor Gwen Garcia, mga kabida. Although in fairness po, sinabi po ng Pangulo na hindi ho siya nanghihimasok dito ho sa kaso ni Governor Gwen, pero naglabas po siya ng pahayag, okay, calling for the fairness, at saka patas na pag-treat doon po sa kay Governor Gwen Garcia, ang ombudsman po, mga kabida, sa pangunguna po ng dati hong Supreme Court Justice, alam po nila yung batas. Alam po nila kung kailan po sila mag-suspend po ng isang opisyal. I'm sure alam po nila yung Omnibus Election Code, na bawal pag-suspend. Pero hindi ho suspension for the sake of bigyan po ng penalty ang isang tao. Sinuspend yan in order to pave way an investigation laban po sa gobernadora, mga kabida. Okay? Yun yung malinaw po, Pero yun nga, yun yung argument po ni Governor Gwen. Wala ho tayong magawa dyan. Depende po yan, Ang makapag-desisyon po niyan, mga kabida, it's not the COMELEC, it's not the ombudsman. Okay? They can file it to the Supreme Court, in order to interpret the law. Kasi ang sasabihin po dyan ng COMELEC, okay, lumabag talaga sa batas, Pero yun nga, ang final interpretation sa batas ay ang Korte Suprema po, Okay? Depende po yan kung ang magiging decision po ng COMELEC ay they will interpret the law properly,
kung ano talaga ang sinasaad po ng batas. Okay? Kung pwede ba pag preventive suspension, allowed ba yan? Considering it's not an election offense yung tono po ng suspension, kundi isa pong graph, mga kabida, na isinampa laban po mga kabida kay Governor Gwen Garcia. Okay? So, yun po. Ano ang tingin po ninyo dito mga kabida? Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.